Ayaw, wala akong panasabi. Hanggang ka rin sa kapatid ko. Magandang eh. Lagi na akong antabayanan. Na akong pamulan eh, kapatid ko. Kaya sabi ko kaya magandang kaya. At magpasalamat ko kayo. Inmero, hindi nila. Kaya kami mami. Magandang kaya ko kapatid. Anak ko asawa ang buong kainaw. Giniburaw sa diyabuin kayong koyon. Iba pang halal silat po. Salamat po karena minta kini sinaw mentale po kamagana kaluguran yung kapatid po. Hindi po kaya po talaga tamo po talaga ang kaya ninyo. Pero kaya ang kamagana po pasalamat po kita ng kini bisan dara apo ang gakasong kareng kaluguran. Lalo po na rin kami malapit ang pagkain niya kami. Di kapatid ko, kita mo nga po, lalo ni kaluguran ng balo yung kilala eh. Kaya ako po, makanyan mo naman, ako ay kaluguran ko ang pala kapatid ko. Pero ay pumusyo. Baka. Ako po makalito na tayo, pero... Pero kung magdalangin ko, kasi meron siya. Pero hindi kapatid ko ay paano mo na namin yung buhay ko? Kaya ko sabihan, yan eh. Saan mo po yung sabi ko? Takal ako salamat. Di malisa. Naman tayo po ikalagang bunso kapatid. Iba pang Wilson silat po. Ikatamo po yung lugod na kambabang luwi kasi Mag-ready kami may dalawa. lipat niya pa po marin uli na pa po. Ako po yung bunso na lang po yung presentisika. Bago mo po, gano'n po kaganaka ang kapatid. Mula pa, kanyang mag-aaral po. Hinahon mo pa, laging sususuporta ka ako. At lalo na, kahit alam ko, yan palaging bibig, naroon pa ang langit ko. Kaya balo ko, kapatid ko, kayo naman mga kabarkada na kamag-anak kilala ko. Lalo po barkadas, then mga tangkat, balo ko, ang dami yung kaganakan ang aking kantong kapatid. Takal po salamat kay kayuhan at sukeni, parang ako ni, dara ni, pinsan ni, ako rin, talwang kaunakan ni, takal po salamat. Hoy, balo mo kaluguran ko. Kahit, hindi mo asasabi, tutong lugod ni, na sorry, pero feel mo naman kung gano'n nakakaluguran. Balo mo ngayon, masayahan ako. Kaya bibili ni Lord. Kaya gagayan mo na kami mo pag kay Aldo, lalo na rin anak mo, Yele, Bella, Ebola, Pabore. Kaya takal salamat ko hindi na mo sabi ko kaya ka, takal salamat talaga. Para po mas makilala tayo pa po, meto po ka rin kaligunan na po, Ausan Ge, di Amboy Tanglaw po. At yun po ba? Alan Vergara po. Alan Vergara po. Maya pagkahingan po kaya kayo at saka po kaya
Ako po'y kinagura na ako pong Louie since college life. Pero may kilala na kami since high school po. SB po, Dagkat yun. Dapat king college naman po parehas kami architecture. May kaklas kami ng many subjects. Pero since third year high school, abi-abi na kami. Pag mag-board kami, either na palipat-lipat kami mali, either na kaya kami Kamalagyan, Betis, Brown. Yan. Ang kapugatang mamagapulog kami hanggang may graduate. Actually, may ako papanduang karela, pero at that time na may ako, kayang tabi ako pa rin. Hanggang yan ang maraparehas na kami na pagkain at masaya-saya wala kang taking Jollibee at animals. Nilagkasiyan pa Singapore. Ako nakakayabi ng taking Singapore na together with the worship groups. Kaya tama yung din ang tawin. Actually, ikit na panito eh. Naan ko rin pasalubong kayo. Diniro ko eh. Sabi ko, tuloy ko sa rito na. That time, may tanong Samsung. Meron na rin mga Samsung. Oren, balita ko na, hindi na kayo parami ang tira rin. Pagka from hospital, kaluan na diretso yung airport, pero magtaka ko. Yung pamilya na lang, dahil ng pasalubong nga ako, hindi kong pasalubong. Bukod tangi kung pasalubong mo, kanya pinimisis na kaya takal doon kayo tanang. Makaingit ka, nakasakot. Higa mo natin pasalubong. Pagka derani from airport, hindi tatanya kahit sa cellphone, kaya pinuwi again. Naos na ako dito mari. Katatang na kinabukasan. Higa mo yung kahit. So, ever since naman, at that time, sabi ko, although hindi ko naman sa luwan, sabi ko, aluwain ka mo yung pag-check. So, at that time, nag-awag ko yung kaya. Wala akong nasa ko. Ano medyo sasabihin mo naman yung business mo. Sabi ko kayo, sige pare ang for 10 months, make sure na nagka 5,000 ako. And then at the same time, kanyang makainitan, hindi lang kayo mo bro. Although, niligyan mo rin ka rin natin, no? Still yung Batangas, niligyan ka rin pisang po mukha niya ng pagkato, sabi. Kung yung bago ko kiling kain. Ever since naman ang hospital ko, ako sana kayo kumarin ko, kaya ako yung dito, kasi ako rin yung pumunta yung hospital, especially hangin din yung ito. Kasi hindi lang may mga panakit sa mata. Last game weekend, at yung birthday ko ni March, October 3, 2000. Yes, kanyang hospital birthday. October 2024. I think. Paano ba? Well, then after na ito, make visa. Kami baby, ever since kami. Alam mo na sabi kayo, lumapit ako. Everyday, doon kami, doon, dito. Kaya gano'n ako. Dahil ako may kilala kumari ko. Binula na ako kasama kayo. Ay, number 2 ba? Ako number 2. Actually, number 1 pala yung impartial. Dahil kita talaga ibigay. Iba't kaya rin kanina. Olimika ng klase kami. Yung yamayami. Yung naman kung merong baby na system sa akin, dahil lang niya. Kasi kami. Ang masabi ng tao na lumagay na baka. Kaya kung akalimot na ginawa na nito ka na first time na makatanggap kong regalo kaya ako pwede mo na. Ito mo po, nga-share ko yung kaya nito talagang po sa lahat. Maraming salamat. Ngayon po, kausan tayo po itong number 1. Number 1 na pong kaluguran, Marshall Gomez po.
Diyan po kailangan. Ito po naman po ang naging kaluguran ng Louie. Talagang naging yabe. Masabi ko kayo, masaya yung kayabe. Kabarkada. Masayahin niya niya. Kaya binigay malamot mo ng Louie kayong nag-aaral kami high school. Till college. Nag-graduate na kami, may naprasunod ng abroad at kaya kami. Ikamali kami mong badyaw, yung hira siya nakatang ito. Sayang, kaya pa magbalik ko. Sagli niya pa na. Late dinner kami mong dito. Pero, paano ko masaya na ito? Happy memories pare. Rest in peace. Thank you. Salamat. Ngayon po, meron din po kayong kaluguran na Florante Baluyot po. Kaya pa, galing mo kaya. Yan po, meron po kayong kaluguran ng Louie Sikat. Yan po yung madalag ng kaluguran. Ewan mo po pero, hindi kami nga po kaluguran na ngayon po Louie Sikat. Yung Louie, ano malati kami abe-abe, ng barkada. Yung Louie, yan po yung taga-komedyante. Louie po malagwaya pong lapitan. Na naman po yung problema yung dalan niya po. Basta atin niya po pera yung Louie, wala po problema. So paano ko po Louie? Kanila po kami, patse po ating kami gaming. Pala yung gimit po, maglelod kami, gagawa kami party-party mga yun. Kami di Marisha, di Len, di Gemma, di Barkada. Sabi na, oh, Pinoy, maglawi ang manok. Maglelod tayo. Ano yung Louie, mag-discarte yan. Kunwari mo, muli yan eh. Kaya niyang muli, pati niya nga dala ng balong-balong. Higit na waring manok. Kinuha na lang. Ano may alam ba dyan bagya? Siyempre, bantay alata. Natang yung magdala yung atong ano. Ore na rin manok, ano. Notoy na lang, Marisya, ano. Lelot na lang, ano. Ito ba, ano, ito palang manok. Kaya tala pala, nung ka kayo maglutong ka, lelot. Kaya alam pala itong manok. Bakit kinabukasan pa ito manok? Kulang na rin manok po, nakapul lang. Ngayon pala, Louie pala yung kasalanan. Mag-discard talaga yung Louie karas kaya kami namin. Tsaka yung Louie kanito, yung mag-aaral kami, parehas kami happy. Kung yung project, sigurado nga usahan na ako. Siya na. So, pangkuha na. Ating mong submit project, ano, so, pati yan. Siyempre, pagpuyatan mitan, kata yung mayari, luto na. Katang mayari niya ito, kaya kaswell. Tapos, last time, parang di kami kaya, 27, 20. Pintala na kami 26. Wala ko anang yun yung kaya yung party, ano. Tapos, pinyanitang mo siya na. Hindi natin kami siya. Tapos, ore na yan na, pinabot siya pa rin ang anak ko, duwala. Dinamula na, dapat magdala ako. Ay, salamat pala ako. Kasi ata ako, dinamula pa rin ako. Hindi pala. Pinapalitan last time na akin kaya. Masaya yan na, pintala pa rin kaluguran. Ewan mga tugi at least, kinamusta na kami, naman yan. Kaya balita ko na akong pinito. Dilaran na kayong hospital pa.
siguro, pinita. Kasi ano yung parang yung napili na. Akin yun yung maging picture na ano. Eh, malungkot kasi yung picture na. Siguro kapit ng berde na. Ang berde na 15 eh. Yan, pare. Kaya kami ganyan na nga pare, minuna ka mo. Higit-higit ka rin. Talagang tayo barka-distance ka rin pare. Ito mo po, yung Louie, maganda kayo po talaga yung Louie. Ito mo po yung sabi ko. Thank you very much. Salamat po. Ngayon po ang Sanggero po, Gregorio Conada po. Ito po kami lagi na pong kayabe. Anton. Thank you. Maya pabingin po niya kayo. Siguro may kolo, ngayon magkamali mo. Kakilala niya po mga, at yun na po siguro 7 years. Mga makanita po siguro. Kaya po sinalampi ko ang conception. Kaya po paulit talaga. Yan po, pasalamat po kayo. Tinuring na akong kaliguran. May dibat po niyang siguro niyang kasuli kasi bigyan balera. Ginagawa doon binigit kami. Patabayo ko po magobra. Ginira tangal project o na napumisan. Pagawa mo po ako. Yung kasalukuyan po sa pinitangin. Tapos pagawa ng baliring balwati. Ati kaya ako ayayang nila. Hindi po yung mayari naman po siguro. Yan, ipasalamat po kayo hanggang siguro hanggang ditak may po ng pamiyabe hanggang malambat nakalubad niya ng alwasi, pati kanits o nangyari, kaya pag-kita ka pa nung tinurog na ako yung kanin diba? Pasalamat po talaga kaya siguro yung nasabi ko ang olo gabayan ng pamilya lalo wala pera ako yung Lisa. Ano pa po rin, gabaya na lang. Siguro, kapimahin, masaya niya yun, nakakita niya. Siguro ko, makalita na, gabayan mo rin pamilya mo, yan mo pa po rin, hanggang alanak ka. Itapin, una-una mo, siguro, hanggang kami, sasabihin mo rin, gagita mo, nananapin yan. Mali, dirastangin ba yun? Kung ba, hindi ko nakakatanggap. Tama po mga. Thank you po. Salamat po. Ngayon po ang Sanggero po Jerry Sigat. Jerry Sigat po. Kalugura na pong Bapang Louie. Good evening po. Salamat din. Yan yung kabardado nito. Kung di pala mo po kapadat kaklase. Bigyan pati ang niya po ito niya yung construction. Pasensya na po. Sana po yung kapatidaya po at masaya yan yung tutukan niya po po. Iluwi po. Balo na naman po yung kahit na ulit yung message yun. After 3 years. Iyong bubalo na nung bumbira siya kung yung pupisipan ng kulay pamilya, lalo na po yung kulay. Talagang po pasipan ng salamat. Kamagitan niya po sana yung kayang kaluwa at maging masaya yung putong kapatid. Salamat po. Ngayon po, ang Sanggero po yung metong po kami kaluguran na Joel Tiro po. Joel Tiro po. Metong po kami kaluguran na pong Bapang Louie.
Kaya po, ngayon po ang secretary na po ka rin po ng anak. Iko yung Jeremiah Kasubanan po. Roxy. Iko yung Jeremiah Kasubanan po. Santay dyan. Kung nakahanap kong bago kong lumi, kailangan ba yung kahit ano yung uwika ko para mag-uwi siya. Sigurado ko maging pasalog mo kayo. Hanggang yung meron ko, kailangan ko balo po yan bago po daw na ulit ang hindi kasi at yun eh sa niyakabil yun hintay na wings ko Ngayon po ang sangguniin kayang sister-in-law, Mary Ann Patricia po. Tita Ann po. Okay, hindi ka naman okay lang yan. Okay lang yan. Ayun, good evening po sa inyo lahat. Ako po si Mary Ann. Ang sister-in-law ni Louie, kapatid ko po yung kanyang asawa, si Lisa. Pero masasabi ko lang po na ito, pasensya na hindi prepared. Pero masasabi ko lang talaga si Louie, magkasundo kami. Nung sinabi niya yung Lisa na, may boyfriend na ako, ganyan, o sino, tapos RT, ganyan, tapos to graduate. Wah, okay, kasi at least magkakasundo kami kasi RT din po kasi ako, kaso assumption graduate. Mas, lang ako, batch 95 si Louie, batch 92 pa ako. So yun, so walang okay ako agad kasi alam ko lang sabi ko, Dubs, graduate ka lang po, matatalino yung mga Dubs, so magaling mag-drawing, ganyan. So yun nga, hanggang sa namit namin siya ng personal. Wala namang nakita maganda sa kanya, di maganda, very okay, makisama, mabait. And then, paminsan-minsan, kasama namin sa mga family namin. Hanggang sa naging mag-asawa na nga sila, yun. Actually, sa sabi ko, sa mga naging manugang ni nanay ko, yun, siyang paborito. Yun, obvious ba? Yun, siguro nga, dahil mabait. Thank you. Very responsible. Actually, pag nag-aaway ang dalawang yan, ang pinapagalitan si Lisa, hindi naman si Louie. Kapag umuwi yan sa bahay, kunwari, magsusumbong, nag-aaway siya, nag-epake, ganyan, lahat, kala mo, nag-ano. Ayun. Ang papagalitan si Lisa, hindi naman si Louie. Ganun. Kasi, yun. Tama yan. Actually, si Louie, paano siya sa amin, Ito pinapagalitan si Lisa. masasabi ko kasi, kasi parang nakita namin yung tatay namin sa kanya. Yes, mabait, responsable. Parang yung tatay namin. Kaya madali siyang, madali siyang nagustuhan ng pamilya. Yun ang masasabi ko. Resemblance ng father namin. Kahit na ako. Sa pamilya, siya lang
madalas magkwentuhan. Siya mas gusto kong kausap kasi nagkakaintindihan kami. Mga kapatid ko, walang pakialam yan. Walang basta sa mga plano, sa ganyan, anong gagawin. Ang dami kami lang, walang plano. Hindi yan nagpapagawa ng bayan. Alam, kami dalawa nagkukwentuhan. Big loss sa family. Sabi ko nga, sa mga kapatid ko, about yung mga plano ko na gusto, yung mga sa nakakausap ko, yung mga kapatid ko, walang pa kayo. Sabihin lang sa akin, benta mo na lang yan, te. Pero pag sinumin ka, usap mo, yes, ate, ganyan. So, ako naman, nakumain ako ng loob. Alam ko, may tutulong sa akin, may Louis, rin natin ito, okay, yan. No rejection, walang makikita kontra about project, about plano, about na gusto mo sa buhay. Yun. Yung sabi ko, Yun lang ang puligid sa akin. Huwag ka magbibenta. nangihinayang ako. Kasi sa family, ganun talaga. Sabi ko, Kasi isa lang ang nakakausap ko na about sa mga gusto ko, yung mga pangarap. Parehas namin ang pangarap. Parehas gusto lang ng mga idol. Gusto namin nag-i-invest pag meron. Mga ganun ba? Yung namin sa buhay, pag magkasundo kami pagdating doon. Ayun. bawat ibibinta ko, pinipigil. Kaya wala ko na rin. Nakakalungkot. Mamimiss ko siya. Ang dami pa namin plano, ang dami pa namin gusto gawin. About doon sa Pispan namin. Uwi, doon ko managay na sa Ode. Ode, yan ang parang si Kusko, ganito, pagdating mo, maganda yan din. Yun, kaya, siyempre yung mga gano'n na wala akong makausap sa mga kapatid ko about that. Kasi sa totoo lang, pag mga kapatid ko, pagkakausap ko, ito mo na lang yun. Di ba malaki? So wala kang sakit sa ulo. Napubuhayan ako ng loob kasi alam kong ka-agree sa mga gusto ko, sa mga pangarap ko, sa mga gusto kong gawin. Nangyayari ako, ang dami pa ng pangarap. Ang dami pa ng gusto. Gusto ko rin sa mga gusto niya. At gusto ko rin siya tulungan kahit mag-isip lang sa mga gusto niya. Kasi alam ko, para sa kapatid ko yun, sa mga pamangkin ko. 30 minutes na sermon yan. Masaya. Para sa lahat yun, yung mga sinasabi niya, ate, gusto ko ng ganito. Okay. Yun yan, sabi ko, kaya na. Hindi pa prepare. Lumalagi yung niya, kaya mo pa ba? Sabi ko, siyempre, sabi niya, lumaki na ng lumaki yung mga pero since, okay lang, mas maganda, ganyan. Actually, tama yan. Lahat ng iniisip niya, agree ako, kasi alam ko lahat ng iniisip niya, tama. Maganda, lahat positive, wala akong negative sa kanya. Wala akong nakikita negative vibes or negative sa kanya. Nakaano lahat sa maganda, sa maayos, sa lahat yun. Kaya, yun lang po, salamat. Sana, well, sana sa mga anak niya, meron din magmana ng yung ugali niya, yung kung paano siya. Meron din lumitaw na isang Louis sa mga naiwan. Salamat po. Thank you. Thank you po. Kaya po magandang tayo po yung kayo ang pangalan ng anak, ni Luis Alcigat po. Kaya may napuwin kayong kapagal na Isabel Sigat. Ako po yung mini-mini daddy. As nag-iiyak na ako kanina. But nung
shade. Iiyak ako. Tatay ko yan eh. And, pasensya na kung medyo hayo-hayo yung ligwati sa ang hali ko, alam ko, ganito ako, tapos napakatulog. Nahala na kay Daddy, every time. Pag umuwi siya, excited ako kasi syempre andyan na Daddy ko. Pero gusto ko kasi siya lang para sa akin. At lahat ng ginagawa ni Daddy para sa amin dalawa. Lagi ko siyang kasama wala ako okay, minsan maliliit sa mga inuwi. Mag-ahay. Din, gutom ka na. Ako, hindi pa. Sige, mamaya na lang tayo kumain. Hintay natin si Mami. Pero kung hindi namin mahintay si Mami, wag mo sa and all he's ever wanted for us was to give us the best life. Lagi na sinasabi sa akin, Ellie, kung hindi lang ako talaga private school ko, baka all he ever wanted was ibigay yung kailangan namin. Kahit si Daddy magalit yun sa amin, wala rin. Tiniklop din niya. Kahit pagalit ka na sa Bella. Kahit si Bella, din niya. Di, labas ako, bili ako tita Pine. Kahit, sabihin tayo, wag na. Huwag ka lalabas. Pagbibigyan niya pa rin naman si Betty. Ganun din naman siya sa akin. Kahit ilang pagalit na niya sa akin, pagbibigyan niya ako kasi ganun niya. And alam mo sa sarili mo yun eh. Daddy mo na dyan kasi kahit sino bibigyan niya, especially sa pamilya niya. Sasacrifice yun din. At alam ko yun. Lalo ko pang bumawi sa kasi gusto niya akong graduate, magkakawa ako. Kasi yung board exam. Lalo ko sana magkakawa ako. Babawi ako kay Daddy sa pamilya sa akin. Tapos magpapasa ako ng pagkita, gusto ko siya sinasatabi ko. Gusto ko siya gusto ko siya yung isama ko eh. Kasi alam ko hindi naman matagal yung time din natin sabi may sabi pa ako sa kanya. Gusto mo kong umawi eh. Kahit I know may hindi na akong tao. Pero kailangan I'm trying to be strong for him kasi kung nasa hospital kami, ang isa ako dun sa mga taong nakita siyang namatay. Bago tanggalin yung tubo na nagpapabit sa heart niya, tinitsit ko sa kanya, di, huwag kang mag-alala. I'll take care of Mami and Bella. And I'm sorry if magkakamali ako. Sometimes I'll fail. Pero, kami tatlo na lang. Wala na kami kasama sa table, dinner. Sabi, gutom na ako. Kaya, pagalitan kami. Kaya pinapagalitan ako ni Daddy. Never naman ako. Never sumakit ko sa kanya. Never. Oh, may konting voice. Pero nilipas din yun. Alam ko, tatay ko siya. Hindi naman niya rin ako malitiis. Pati naman si Bella, hindi niya rin matitiis yan. Sabihin niya, Bella, bawal ka mag-tablet. Tapos, ilang araw lang, sige na nga, mag-tablet ka. Ganun si Daddy. He wanted to give the world to us. He wanted a good life for us. That's all he ever worked for. But I know His Spirit will never leave us. Wala man siya physically,
alam ko naman nandyan siya spiritually to guide us. Kasi never naman kami nilatang ng daddy ko. Ayaw na kami nahihirapan. Ayaw na nahihirapan si mami. Ayaw na kami nahihirapan. Kaya niya siguro hindi niya nakita yung pain niya. And as a child niya, pag sinabi ng parent ko naman na okay lang ako, syempre papaniwalaan mo. I don't know, regrets and siguro thankfulness na thank you sa buhay na binigay mo sa sacrifice of this one. What I decided is let go po yung guilt, tas yung regrets. Tapos mag-work towards sa gusto niya. Kasi gusto niya makakagagit ako. So, yun po. Thank you, Daddy, for the life you've given us and sa buhay na ano naman. Ang malungkot lang talaga sa akin is si Daddy kasi na-experience ko yung kabataan ko sa kanya, yung bakit sa kanya. Yung nalulungkot lang ako kasi si Bella, hindi niya makukuha yun. Hindi ko makukuha si Bella yun. Nandiyan si Daddy sa graduation niya. Kasi ako, senior high graduation ko, nandiyan siya. So yun yun. Masakit, pero will eventually be okay. Kasi ganun naman ang buhay. Salamat din sa lahat. Nakakaroon umiyak kasi ayaw ni Daddy umiyak kami. Masaya siyang tao. Mag-joke pa yan pag may sakit siya. Kahit may sakit siya. Thank you, Tim. I love you. Sorry, hindi ko masyadong sinabi. Pero I love you. Thank you. Amen. Hindi po pakiramdaman tayo po ng asawa. Pag-iiyak po kay memories po. At Tita Rizky. Good evening po. Thank you for everyone. Ako po lalawin at din mo panalo po kailangan. Thank you so much. Sa mga nasa labas at yung patuloy na nagkikitingin dito, to all my relatives and loved ones, friends, this is it. Na-goodbye na siya. And with a heavy heart, kailangan mong i-announce. Masakit. Pero dapat sabihin. Gusto ko lang ikwento doon sa ibang hindi nakakakilala. Minsan may nagtanong sa akin, paano daw ba ako nakilala ni Louie? Kasi ang pagkakaalam ko, masyadong close ang ties sa mga taga Bacolor. Taga Santa Ana, Pampanga po ako. Doon ako pinanganak. Parang ang layo, Bacolor to Santa Ana. Well, in fact, mas batch 95 na gumraduate si Louie ng college. Kagagraduate ko lang ng high school. So, ang gap namin is 5 years. Pinakilala lang siya sa akin ng taga-Concepcion Bacolor through Arnel Angeles. Pinakilala siya sa akin sa isang gimikan bilang isang kabataan, nagkikita. And masasabi ko, yung first meet up namin, alam ko siya yung nagkagusto sa akin, more than ako. Kasi, una sa lahat, nakabihis ang lola nyo, kaya ang taong cleavage. Kasi yun nga, mas payat ako noon kesa ngayon. So, syempre, saan ba tumitingin ng mga lalaki? Diba? So, nagkaroon ng attraction, pero ako noon, medyo na-turn off kasi naninigarilyo po siya. So,
Unang buga, hi, I'm Louie. Ako naman inatras ko yung kamay ko. At ang technique pa ng lolo nyo, pa-touch-touch pa siya. Yun, di ba? So, para makuha ang attention ko, pinakialaman ng bag ko. Pinakialaman ng bag ko, dun na pala siya nag-uumpisa na nagpapapansin. Back then, may interview po ako. Kaya nasa giliran ako. Ano to? Nalalaman ng nanay ko. Ang interview ko, 7 a.m. Kasama ko pa siya ng 4:30 a.m. Hinatid ako sa Mexico kung saan kami nakitira para makuha yung number ko. Ito anak ang paraan niya. Pahiram ako ng cellphone. Ite-text daw niya yung nanay niya. Ako naman, binigay ko. Kung pala, ite-text niya, good morning, nice meeting you. Ayun. The next day, may load na ako ng 300 pesos sa Globe. Every day, may 300 pesos ako. Ganon siya ka-generous. Wala akong kaalam-alam kung anong profession, saan pamilya, saan siya galing. Natatakot lang akong makilala siya kasi ang tatay namin is medyo namimili po talaga ng lalaki. So, nandun ako sa saan po ba nanggaling tong tao na to? Semi-calvo ba siya? Tapos ang suot, military short, naka-chinelas, naka-t-shirt, tapos yung military cap. Kung ikaw ngayon, hindi mo talaga siya magugustuhan kasi nga masyado yun ang pinag-share niya. To make the story short, nag-date po kami kinabukasan kasi hindi ako marunong sa Manila. Interview ko. Pumasa ako sa interview. Nandun po ako sa Kamuning Station, Pascual Laboratories ako noon. Hindi ako marunong lumipat ng EDSA, in short. Ang lolo nyo, nandun lang po pala sa ABS-CBN, gumagawa ng Reyes Hair Cutters. Tinext ako, Lisa, pauwi ka na ba? Oo, baka gusto ko sunduin kita. Bakit? Hatid kita sa Pampanga. Pero ang nanay mo, dahil takot na takot sa Manila, umakit kami ng GMA, lumipat kami ng hinatid ako, at then may trabaho pa pala siya. Actually, sa totoo lang, kahit cowboy si Louie, isa lang naman yung nagustuhan ko. Ang babaw ko po, malinis mo yung kuko niya. Yung gusto ko, malinis din ang kuko ng kamay. At the same time, nung nag-date kami, na ako pang nagbayad. Kasi sabi niya, di ako na magbabayad. Di ako na. Napaka-professional niyang pumiwa ng gulay. Siyempre, ang babae, masyadong idealistic. Wow, magaling po humiwa ng pagkain. Ngayon, tignan niyo naman paano po siya kumain. Tinitiris pa ho ang kamatis. Tatalsikan pa ako. Alayo dun sa idealistic na. Ito, binabalikan ko lang. Kasi, hindi ko akalain na yung mapapangasawa ko ay malayo dun sa inaasahan ko. Kasi natutuwa ako na ganun siya. Until such time, ang nagugustuhan ko kay Louie pala, hindi yung dahil kung ano siya, ang nagustuhan ko sa kanya, yung pagiging pongpon niya. Girlfriend ko po siya. Nasa Quezon City ako. Nasa Santolan siya, nasa Malate siya. Lunch tayo, Han, sabi niya. Lola niyo ang ate, naka-stiletto, naka-business na tayo. Akala ko po, i-date ako sa restaurant. May project na naman ng Reyes Hair Cutters. Oh, nandito na ako. Nag-drive pa ako from Quezon City, going to Malate. Knowing ba, doon lang pala sa katabi ng karinderya niya ako pakakain. Sabi ko pa, saan tayo makain? Bakit? Anong feeling mo? Wala. Tapos, kinain namin, galunggong, tapos yung munggo. Nakakatuwa. Yun ang totoong nagustuhan ko sa kanya. Kasi, hindi mo siya nagpapanggap. Ito ako. Kung gusto mo ako, tanggapin mo ako. Until such time, 28 years old siya, I was only 23, nagpaparamdam siya ng marriage. Ako muna, nandun pa lang ako sa career na nakakatulong pa lang sa pamilya. Kasi hindi ko sinasadya, nagkabuo po kami ng baby, ayan. Nalipat ako ng Manila, doon ko na-meet si Kuya Alan at saka si Ate Josie.
tinira niya ako sa bagong baryo. Ang bagong baryo, napakaraming kwento. Nasa second floor po kami, nakayuko ng ganyan. Kasi nakituloy lang kami kina Ate Josie. Hindi ko makakalimutan yon kasi nandun yung mga pinsan niya. Doon ko na-meet si Florante. Si Florante, wala nang ginawa kung dinilaglag sa akin si Louie na napakababaero. Nung pala, may pinsan doon. Doon pala yung unang girlfriend. Tapos, si Jolan, na-meet ko na. Wala siya dito. So marami kaming history. Kaya kami tumira ng Caloocan, nagkabahay kami. Until nanganak ako, ang sabi niya sa akin, wala daw siyang plan talagang mag-abroad. Kasi daw, nakita yata niya yung sitwasyon ng nanay at saka ng tatay niya, magkalayo, yan nalahar pa kayo. Baga parang hindi kayo nagkita-kita. Pero nung nakita niya si Luis, natakot siya. Paano niya bubuhayin yung tao? Kasi nga, napaka-happy-go-lucky. Pagka nandyan lang yung barkada niya, masaya na siya. Kaya lang paano niya bubuhayin yun. So, dumating ang 12 years, nandun siya sa abroad. Generous po asawa ko. Alam ko matulungin sa kaibigan. Alam ko po na malalapitan. Hindi man yan sinasabi pero nahuhuli pa rin. Kasi dali na hulihin. Magaling naman ang misis maghuli. So, doon ko po na pag-isip-isip, gusto ko yung 12 years niya yun, hindi mawawala ang pinaghirapan niya. Kaya po kami nakapagpundar. Natutuwa naman ako, nakapagpundar po kami ng isang maliit na lote doon, na kung saan buong sweldo niya, binabayad ko doon kasi nagtatrabaho naman po ako. And then, nagkaroon po kami ng bahay sa Maynila. Kaya lang hindi na niya inasikaso yun. Ako na po yung kasama ni Luis kami namin dalawa. Nandun kami sa Manila, nagkaroon ako ng bad news. That was 2013. Na-ICU siya. Kaibigan ko, si Dr. Rabay. Nakangiti ako. Pinaliwanag sa akin bakit na-ICU yung asawa ko. It's because of the heart attack. Doon na pala nag-start na meron siyang dilated heart failure. Cardiomyopathy. Hindi niya sinabi. Dahil siguro sino ba yung mga kaibigan niya dito? Gano'ng kalakas siya maligarilyo? Marisa? Sobra? 2 packs? Yes. Ako po ay isang medical representative noon. So, medyo nakakaalam ako sa gamot. Nagalitan ako ng doktor. Muwi siya. And then, sinundo ko siya sa airport, humihingal. Hindi ko po kasi naiintindihan bakit hinihingal siya. After ng mahingal, yung pala, hindi niya naiinom yung mga gamot. Again, naka-10 attacks po asawa ko. Some of you, may mga ilang siguro kaibigan dito, ay si Lisa, binabawalan lumalabas. Ay si Lisa, pinipigilan lumabas. Hindi ko siya pinipigilan lumabas. Kaya lang, hindi mo masisisi eh. Sa una pa lang, sinabihan ako ng doktor, hindi hahaba ang buhay niya. Kung patuloy siyang maninigarilyo, patuloy siyang mag-iinom, patuloy siyang hindi magkocontrol sa mga kinakain niya. Nagkatotoo yun. Way back 2019, tinaningan siya ng 6 months sa San Fernando. 6 months. Kayo po yung sabihan ng 6 months. Nagdadrive ako. From San Fernando, pinunta namin yung pamangkin niya si Shea. Iyak ako na iyak. Bakit 6 months? Wala na daw pong pag-asa yung puso niya kasi malaki na. At ang tanging pag-asa na lang dyan ay ang transplant na ginagawa abroad. Kung may pera kayo, punta kayo ng abroad, bubuksan yung puso niya, hahanap kayo ng donor. Ganun po ka-challenging yung sakit niya. Until hindi ako tumigil. Sa tulong ng mga kaibigan ko ng doktor, dami ko nilapitan. Siguro minsan sa kakahanap natin at kakadasal. Di ba kung ano yung ginalaki sa'yo, hindi bigay sa'yo. Nakakita ako ng isang preach na doktor. Hindi ko na nagsasabihin. Nagkaroon ako ng doktor ni Mama, at saka ni Kuya Ana, at saka ni Ate Tina. Nung nilapitan ko siya, hindi ko alam kung anong klaseng nakakapangilabot. Tinanggap niya si Luby.
hinahawakan yung paa, yung nasa ICU kami, ano bang nangyari, kasi nagmanas siya. So yung thought na yun, umiiyak na ako kasi nagra-rattle na ako. ICU kayo ba? Pag sinabi ICU, di ba kayo kinakabahan? Diba? Nandun ako sa stage na ready na ba ako? Ang bata ako pa nun. Si Luis nun, tsaka si Bella ang bata pa nun. 2019, tatlong ICU po yun. Inatake pa siya, na-stroke pa siya ng 2020. And then yung 2025, again, tatlong atake. So all in all, 10 attacks. Last December, nag-travel po ako ng December 21 to 22 Baguio. Then nagbubulit ako ng 22 to 23 for the morning. Alam niyo ano pong wish niya? Gusto niya pupunta sa beach. Gusto niya kumain ng steak. Gusto niya magpagpisaw sa dagat. Kaya kung sino may nakakita dun sa post ko, kasi hindi niya na-explain, parang baka siya nagtatampisaw habang binibidyohan ko. Hindi ko ma-explain bakit para din siyang bata na nagtampisaw ko, umupo, habang tinatawag ko siya. Sabi niya sa akin, Han, gising ka na umaga, balik tayo. Ang aga niyang gumising the next day, bumalik kami. Nagtampisaw na naman siya ulit. Yan yun. So, hindi ko maintindihan lang, bakit tinawag ko siya? Ganyan yung pose niya. Nakataas yung kamay. On December 25, nagkaroon po kami ng conversation ng ate ko. Pumunta kami ng Clark, nag-dinner lang, Jollibee. Then, umuwi na. On the 27, umakyat kami ng Batangas. Batangas, hindi ilang hours yun, te? No, umabot tayo ng 6 hours going. Batangas City is going to Monte Maria. Hindi po siya pumakyat doon. Nasa parking lang po siya. Then kumain kami. Then nag-stay din the next day. Tapos nagpunta kami na nasumpog ng buffet. December 30, uwi kami dito. Nag-start na yung hingal niya. Yung December 30 na yan, pinilit ko siyang mag-oxygen sa bahay. At nagre-ready na ako kung isusugod ko na siya sa hospital. Nandun po ako sa stage na gano'n. Masyado na po na-master ko yung sistema niya. Until January 2, kailangan ko na siyang isugod. Pero, may konting sumbat. Kasi ayaw na niya mapahospital. Ano po ba yung ibig sabihin no? Lagi siya nagsasalita. Nagsasalita siya kahit tulong. Sinasagot niya, oo, sabi niya, okay na yan. Nabanggit niya si Kuya Alan. Siguro iniisip niya yung bahay namin na umuwi niya. So, January 2, na-diagnose siya ng pneumonia, positive, negative ng COVID-19 at saka influenza. Pero habang nakayuko siya doon, so magsasalita siya, pagod na ako, Han. Konti na lang ang pasensya ko. Sa akin wala yun. Kasi ako kasing tao, ngayon na seryoso. Ikaw naman, hindi ko naman hawak yung control ng ano kasi taga ng room namin. Until si LA, nagsabihan niya out of nowhere, sabi na kay LA, lagi kang makikinig sa mani mo. Follow your mom's instructions. Kasi mas alam niya yung ano tama, makakabuti. Tama? Pinagalitan daw po ba siya. January 2, confined. January 3, okay. January 3, by 4 p.m., na-declared na breach siyang buhay. Kasi mag-birthday siya ng January 5. Nag-text ako kay Marie, celebrate kami after Kumon, ni Bella, and after school, sa bahay. January 3, 11 p.m., nandun yung doktor, nakaharap. Chinek niya yung heartbeat. Pagka-check ng heartbeat, nakihil siya. Sa katamaan ko. Nagkagulo lahat. Nilulog po kayo ng telenovela. Kaya po pala nakarabber sa mga nurses para po pala makatakbo. Ang ingay. Dumating sa point, feeling ko solo ako ng ospital. Umiiyak ko, nakasandal, ginawa ng doktor dahil nakakita ako ng intubate. Sanay akong nakakakita nun. Kasi nagko-cover ako sa OR.
Minsan pa, nakakita pa akong ipinasok doon. Pero pag pala minamahal mo at kapamilya mo, maaawa ka kung paano siya i-CPR. Hindi nagre-responsible na. Isagot ng doktor, Lisa, huwag na. Sumagot ako, isa pa. Maximize pa natin. Maximize mo. Pumirma ako sa ICU, knowing na kaya pa. Bumalik ang doktor, na-revive 1 minute. Pero after nun, hindi ko alam bakit ako niyakap ng doktor para sabihin nabigay na namin ang maximum capacity na magagawa sa kanya. Ibigay mo na. Ayoko pong ibigay. Kasi hindi ko siya nakausap. Wala siyang binilin sa akin. Para parang feeling ko, gusto ko pa siyang kausapin. Gusto ko mag-iwan siya ng sa akin, message na mag-iwan siya ng salita na bibit-bitin ko hanggang pangtanda. Ang daya. Hindi na yan ako eh. Afterwards, huwag na. Tama na. Bigay ko na. Doon ako sumigaw. Doon ako nag-isip. Alam niyo yung feeling na first time nangyari sa akin na vlog, parang nag-post yung utak ko. Hindi ko inisip yung paano kami. Dami kong laban sa kanya. Sobrang dami. Doon po sa nagkukwento kung gano'n siya kabait. Kaya ako nagtatrabaho ng maayos. Inaabot ako ng umaga. Totoo yan. Inaabot ako ng alas 2. Kasi para makuha ko yung target ko. Kasi pagka nag-hit na target ako, may achievements ako. Inspirasyon mo siya eh. Siya yung inspirasyon ko. I strive hard. Siya yung nagiging dahilan. Kaya ako paglabas ng bahay, pag-uwi ko, pag-uwi ko, actually may dinidevote ako sa Baguio kung alam niyo yung Pink Sisters. Kasi yun nagturo sa akin. Lagi ko lang hihiling kay Heart of Jesus na pahiramin siya ng puso. Hindi ko alam yung Monday, parang sinisisi ko yung sarili ko kasi sana hindi ko siya dinala sa La Union, sa Baguio, sa Batangas. Di sana kasama palagi siya. Kaya yun pala yung signs. Yun pala yung signs na at yun yung signs na magpapaalam siya. So, hindi niya sinabi sa akin kung ano yung nararamdaman niya. Ngayon, ang nangyari na lang, binabalikan ko na lang yung mga pictures. Si Louie ay isang taong minsan, hindi niya sasabihin niya sa loobin niya, tinatago niya. Oo, hindi kami perfecto na couple. Meron akong pagkukulang, meron siyang pagkukulang. Favorite nga siya ng family ko, and I'm proud of it. Favorite daw siya ni Mama, sabi ng mga anak. Hindi mo naman masisisi kasi yung taong to walang hindi. Kaya rin minsan ng daya, pag ina-appreciate niya ako, kay Marie niya sinasabi. Ayun yung sa likod, yung kasama namin sa bahay. Aware naman siguro kayo, binigyan ko siya ng surprise party ng 50th birthday. Ang plano ko 2024, ginanap ko ng 2025. Mabigat! Kasi 50th birthday niya, 18th birthday ng panganay ko, 7th birthday. Nagsumbong ang aking Yaya Bells. Lisa, alam mo ba? May sinabi si Louie sa akin. Tita Marie, alam mo yung Lisa yan. Pinaghanda na kinyan. Pero yung birthday na yan, nabig pansit ka ng balik. But siya po pala mother ko, ninta ako, head of the family. Kahit wala ka bibigay mo lang sa kanya. Tama po ba? Susubong mo na lang. Kaya alam mo na, di mo pa iiwasan. Lagi ko silang pinapagalitan, mag-ama talaga sila. They hate pictures.
dinadala doon, nag-inso mo na. Kasi, babalikan mo yun 50 years from now. Kasi, wala akong picture ni tatay kasi hindi sila mahilig. Patient. Nalala mo nasa Baguio tayo. Ayaw nila nagpapapicture. Ano bang purpose ng photo? Ano bang purpose ng cellphone? Ba't ba nilagyan ng camera yan? Para mag-pictures tayo, di ba? Ang mga para may memories. Para pagka po tumanda din tayo, meron tayong pagmamalayan, may babalikan po tayo. Tama po ba? Kaya nang si Luby, magsimula nung nagkasakit siya. So, inakagagawa ko. Hindi ko bumising eh. Alam mo yun, Jojo? Kaya napasalamat ko kayo pang masyadong ilugod kayo. Actually, labs din yan ko. Yan na, ate na, Dara na, kapatid na, gana-gana. Pangunahan ko, tutuyo ko yung sasabihan ng ate ko favorite yan. Kasi wala na yung choice. Yan nga kaya binapa ako, wala na yung mga liwang paluya. Nung kanino niya compare. Eh? Kanino niya compare ma? Wala naman. Yan, ano yung choice? Yan, may favorite son. Pero in fairness na naramdaman ni Louie sobrang mahal siya ng pamilya ko. At kung pinapagalitan man ako ng nanay ko, dahil mahal niya yung asawa ko. At bakit ako naglalayas nun? Kasi, baka pa lang naman ako nun. Hindi pa maayos yung pananaw ko sa buhay mag-asawa. Di ba? Pagka nalalaman mo na gano'n, nagagalit ka. Normal lang yun. Pero ngayon, ang dami nang pinukwento sa akin. Sina Marshall, sina Alan, sina Marisha, sino pa? Sinasama na niya ako dun sa mga, saan ba to? Sa barkadas. Ha? Oo, sa mga reunion. Doon ko tuloy nalalaman na kayo ko pala yung asawa ko. Pero bakit pagdating sa akin, napakatahimik. So parang hindi ako natutuwa na hindi totoo. Pero dahil nakasama ko yung mga friends niya, salamat Marisha, salamat Gemma, Carla, Boots, Shot, Boots. Wala na tayo sa Lemanok. Sa mga nagtatanong, ba't po Tagalog ako talaga, dahil Bisaya ko, nanay ko, first language ko talaga, Tagalog. Kaya itong si Louie, tuloy-tuloy na siya ng Tagalog. So, salamat. Wala na po kasi akong mailuluha. I don't know what to say anything pa about dun sa naging 26 years. 3 years boyfriend. 19 years. 23 years lahat. Actually, siya nga lang yung, ngayon po siya lang kaisa-isang lalaki ng ligaw sa akin ng 2 weeks. Kasi iba nung panahon na to, dapat 4 months, 6 months. Inaraw-araw po tayo. So, kaya nga nangyari, natutuluyan po kami. Hindi ako, nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko kasi na-meet ko siya, ang dami pong learnings. Yun po yung importante. Natuto po kami ng dalawa. Natuto po kami kilalanin namin yung isa't isa. At bandang muli, nalaman ko, iisa lang din naman yung motivation, objective namin sa buhay, which is yung mabigyan namin ng magandang buhay ang aming anak. Sa mga nagtatanong, bakit kami nagpatayo ng bahay? Sa totoo lang kung ako ayoko, kasi may bahay na kami. Kaya lang yun yung wish niya, mabigyan niya ng disenteng tahanan ang mga anak niya dahil babae pa naman. Kasi kung tutuusin, advice ng doktor sa akin, thank you Greg, nag-collapse ang asawa ko, kung hindi siya nakasandal sa kausap niya, malamang nauna na siya. Yun lang po yung, sa totoo lang, doon ko napatunayan na mahal ko yung asawa ko.
na kaya ko palang mamatay para sa kanya. Dahil sinagupa ko yung mga truck. Sinagupa ko yung mga sasakyan. Badala ko lang siya sa ospital. Pinagmumura ko, hindi kayo, may buhay ako, pinahabol. Segundo lang po, pwede mawala ng buhay. So, ganun po yung kwento namin. Ngayon, mag-iiwan na lang po tayo ng magandang alaala sa kanya. At sana po, isama niyo kami sa dasal. Sabi nga ng best friend ko, nandito ngayon, ang bata pa namin. Marami pa kaming pwedeng magawa. Dahil sa aming aasa yung mga asawa namin na wala. Louie, sayang hindi din siya dumami ng anak. Gwapo ko, tapos ng ilong. Ang sakit niya ako kwento ko lang para naman tumawa kayo. Gumraduate po yung anak ko, may isang babae, lumapit sa akin, ang ganda naman ng anak mo. Siguro kamukha ng daddy. Kasi pain. Nagkaiba lang naman yung ilong. In fairness, si Louie, hindi siya under sa akin. Makakala ng mga kaibigan under. May mga bagay na nagkakaunawaan kami. Salamat kasi siya yung hinahanap ng tatay ko. Gusto rin ng tatay ko kasi pangarap talaga na magkaroon ng anak na arkitekto. Kaya hindi mo talaga siya nahirapan na magustuhan ng pamilya ko. Umahente ko Tapos, ang maganda pa doon, mababait naman po ang pamilya pinuntahan, naging pamilya. Para lang po kami isang pamilya talaga. To Ate Tina, salamat. Every time na lalapit sa'yo si Louie, wala kang isang dalawang salita. Tama si Kuya Alan, hindi siya showy. Brusko lang, pero tumataob din. Pero sabi sa akin, Kuya Alan, Han, lagi ka na lalapit kay Kuya Alan ha. Hindi ka hihindian yan. Asan pa siya? Ewan ko, bakit ganon? Ito may brother-in-law, the bunso. Ano? Ikaw lang nalang wala sakit sa puso. Lahat po sila meron. Ingatan ko yung katawan ko. Kasi, ang dami pa namin, malalapitan ka namin, alam namin malalapitan ka namin. So sana pinapakiusap ko lang, mag-diet na tayo. So yun lang ang huling habilin sa akin ni Louie, tigilan ko ng kakabuffet. At mag-diet na ako. Pero sa kabila naman po, ako po'y nagpapasalamat. Hindi ko po talaga akalain kung sana may first, second, and tonight. Hindi ko alam kung nandito pa from my company, from my client, doctors na pumunta, friends, relatives. Lahat po na pumunta. Maraming salamat sa mga malalayo. Kahapon may pumunta muna mo lahat. At sa kay Rina, thank you for ito, ako hindi ko alam na may ganito. Alam ko nakakakita ko ng ganito, pero hindi ko alam na may kailangan na may ganito. Alam ko na tutuwa yan, lumilipot siya ngayon. Kasi naano siya, nandiyan lang po siya sa tabi-tabi. Pero hindi po talaga nananakot kasi mahal na mahal po na tayo. Mama! Kasi mama namin, 3 beses po siya nag-collapse. So, alam ko man, lalakas pa tayo, kaya pa natin. Hindi ko po alam ano ho ang life after dito magkakaiwalay tayo bukas. Kasi hindi ko pa po nailalabas lahat. Pero sana, gabayan niyo po kami at isama niyo kami sa inyong dasal. Maraming salamat po at hangad ko po na makarating din po sa inyo yung sagot o yung pasasalamat ni Louie. Thank you. Hanggang dito na lang po muna. Ngayon po palakpakan tayo po'y Tito Louie at palakpakan tayo po kay Apong Ginoo. Patuloy po na malugod kay Apong Ginoo kung katamong uling peparan niya po'y Bakang Louie. Hagyang mabayat,
at masakit, kailangan tanay pong idaon king Apong Ginoo. Dahil minsan po masakit ing paralan ng Apong Ginoo, pero maniwala tamo po na abin niya para sa iba't kinwanay agad po ibakol luwi. Pilinan tamo po sanang patulan ng bagay ang Maria, kipa maglakona. Itaon tanay po bang alinem po po mabayad ka makukuwi ing kayong pamaglakona. Mga alane, ikanay akahit, pero manatili ang mabiyet, busal tamo uling kaluguran tayo. Dahil po salamat kay pamangyayi pong oras, talagang tamo po para ng pangkubos na panalangin na ibigay pong Aliana Sinay. Kaya po, kilagay ang buhaning anak, ang buhaning Espiritu Santo. Hindi sila kakain. Ginoo, King Beng kayo ni, pasalamat kami kaya kauhuling abe-abe kami ang tining meto mapagkaya. Pasalamatan ka ko naman King pamimiyem kaya kami kang Louis Sikat, ang tining kapatid, kaluburan at kapamilya, ang nagsilbing Espiritu Santo, kaya kahit kaya kami King meto ng asking, lingkod, at kapatid kaya kami. Imbiyan na at pangatao ang may pamulit kaya kami ng makalaan kapalugod kaya kami. Ngayon po, darami niya kaya kami kaladuan na rin anak mo iuwi sikat. Kaya kami kaluduran at pakamayan. Sa lubungan may po, king pasbuling kaya ang kayagan at kaulan may king makapanatag ang gamit. Ginoo, ang tabayanan mo kaya man sana ikami manikwan, lalo na rin kaya yung pamilya. Ibiyeme kaya kami igrasya ni kapaldanan, baming akapiusan, pilungkot at sakit at kaya kami palagdaman. Panay mo sana yung pag-anaka, kaya kami na kamatayan. Metong niyang tagumpe at kami katagun, ban akayabe, dakaking alang hanggang galikay. Manalo na sanang panay mo lang ipakit, yung bakas imbitis mo, ban nagsilbig tanda, kaya kami papunta kaya ka. Iti, idaw ni kapamilitanan ni Kristong Ginuni, at hingmet ni Manal ay Espiritu, mangganan ni Halangangan. Amen. Ang Espiritu Santo. Amen.